maraming sorpresa ang August kasi di ba nalipat yung holiday ng Wednesday to Friday. So ang ibig sabihin yan, maraming masaya. Kasi it's a long weekend. Magmula Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Matagal-tagal pala tayo hindi magkikita. Di ba? At sana gamitin mo yan, yung mga araw na yan, para makapagpahinga ka. Kasi baka mamaya, nasa bahay ka nga, pero office works pa din. Bakit? Alam mo, kailangan mo ng pahinga. Kasi minsan lang yan mangyari, hindi naman yan araw-araw. Kaya sinasabihan na kita ngayon, alagaan mo ang mental health mo, emotional health mo, and physical health mo also. 'Di ba? Kailangan mong hinihigayan, pinapahinga. Tapos saka ka na lang ulit mag-work. Kapag tapos na yung bakasyon, at least nagamit mo talaga siya ng bonggam-bongga. Di ba? But Pero anyways, kahapon napaka-busy mo oo. Dahil mong errands Driver kahapon. ako. Papuntang Batangas, going to Lipa, and then Lipa going to San Jose, Batangas, and then San Jose going to the farm. Sa Taray. farm, oo. Wala na kaming Bumisita update. ako. Hindi na namin nakikita yung farm mo. Kung Walang update kasi 'di ba na-busy ako lately sa ospital, naoperahan na naman yung lola ko. Tapos after ng lola ko, 2 months after, lolo ko naman. So, ngayon lang ulit ako nakapag-asikaso. Medyo napatawa mo ako during the weekend nung in-story mo yung sinabi mong pangalawang buhay ng lola ko. Bakit? Pangatlo. Kasi parang pusa. Daming buhay. I mean, yung moment lang na yun. Ah. Kumbaga, mai-realize mo kung ano yung important talaga sa buhay. Diba? Kailangan mo kasi ng pera din para madugtungan Tsaka, ng buhay mo. Totoo yan. At saka alam mo, ang health talaga, napakalaking factor niyan sa buong natin, journey natin. Number 1 yan, yung Bilang health. tao, di ba? Oo, kasi minsan kahit halimbawa, successful ka, may maganda kang career, limpak-limpak yung Oo. pera mo, may sakit ka naman. So kahit Correct. ibuhos yung pera mo, kung hindi ka naman talaga gagaling at hanggang dun lang, ang sakit pa rin nun. Diba? Kaya, yun talaga. Doon sa girlfriend, kasi umiyak siya nung hindi siya napagbigyan. Nung una, di ba sabi niya kanina, umiyak po siya, makikipaghiwalay daw siya pag hindi ko ginawa. So si boy, ginawa niya dahil umiyak si girlfriend. Hindi ko naiintindihan yung urge ng babae. Bakit ganun siya ka-trigger na hindi, kailangan mangyari to kasi umiyak siya. Ibig sabihin, baka ewan ko lang feeling ko baka may mga pinanggagalingan din to in the past. Mindset. Siguro mina-mindset na lang niya. Kaya siguro itong si Kuya Boy na caller natin kanina, si Harry, siguro kausapin mo rin ng one-on-one talk yung girlfriend mo. Bakit niya gusto, number 1? Anong reason niya? Malalaman mo and makikilala mo ng husto yung girlfriend mo. Ano yung mga nangyari sa'yo in the past. Get to know your partner. Yun mahalaga yan. Get to know our partners in life. Kasi minsan may mga shocking revelations na, gusto mo yun? Diba? Hindi natin alam. So, parang ang pangit naman nun sa relasyon, ginawa mo kasi umiyak yung girlfriend mo, kasi walayan ka. Asan ang pagiging lalaki mo doon na ikaw yung magde-decide for your own, di ba? Gusto mo, hindi yung gusto niya. Napasubo si Harry. Di ba? Tapos diba sabi niya may lalaki na doon. Ang fun Naka-ready nun na. kung ganun lang, di ba? Mga Pero it turned hayop. out na parang ang kala ko Sorry. no judgment ngayon Sorry. mga hayop. Hindi kasi alam mo, hindi, paano ko ba itatawid to? May alam ka. naranasan ko na yung ex ko nakipagganyanan. Ano ginawa mo? Pero kasi ano lang yun nag-cheat siya sa akin, nakipag one night stand. 3 daw sila. Sabi ko, kadiri ka. Pero hindi. Po. Ayan. Thank you. Anyways, Padjak Princess. Padjak Princess. 11:15 a.m. bago mag-eat Bulaga TV5. Andiyan ako pasulpot-sulpot. Bangan nyo na lang kailan ako susulpot. Ganun yata kapag alam mo magaling kang actress sa sandami mong trabaho. Wow. Hindi ka kaagad hindi ka bibigyan nung talagang wag nating istorbohin si gandang Kara, kailangan siya sa radyo. Kaya yun. Actually, yun yung reason ba't di ako nakakapag-taping ng weekdays. Kasi diba? sabi ko, Sunday lang po ako pwede. Pero, at least iniintindi ka ng GMA, Oo, ng least- TV5. at least inano pa rin nila. Kinonsider nila yon. So, thank you sa lahat ng staff and crew and production team ng Padjak Princess. Pero ba bang nai-in love sa unang tingin? Parang wala na, no? Parang, ewan ko lang ako karamihan ng mga narinig kong kwento, hindi naman lahat pero karamihan, no? Na in love dahil sa Facebook na lang, no? Kita yung profile sa Instagram. Diba? Iba pa rin yung no? Yung
Ewan ko lang, ano. Nangyayari pa ba ngayon yan, yung tumitigil ang mundo na makita mo siya? No? May ganyan pa ba ngayon? No? Parang ngayon, ang ligawan nangyayari online na lang. Meron pa bang nakasabay mo sa, sa LRT? Ang ganda mo naman. Halimbawa may gumawa niyan, di ba? At makikipagkilala legit naman. Meron pa bang babae ang hindi niya iisiping medyo weird yung sitwasyon? Kasi di ba noong unang panahon nung wala pang cellphone, ganyan naman talaga ang paraan na makikipagkilala. You walk up to someone, you say hello to someone, and that's it. Ngayon, di ba parang pag may nakipagkilala, parang ipapost ka pa no? Long story, parang long post ahead. Kanina, nasa LRT ako, may lumapit, ang creepy, Keme. Paano kung gusto ka lang makilala pala, di ba? Oo. Balikan eh. Normally, 8 hours yun eh. So dahil kasama ko yung anak ko, so mabagal ang pacing namin, kinuha namin ng 10 hours, almost 10 hours mahigit, no? So puro paltos yung, actually pag nakita niyo ako naka-topless, makikita niyo yung guhit ng ng nature sa balikat ko, no? Yung kalahati, yung inner body ko, normal. No? Yung outer, mukhang Nabila de Tolda. Iba. Oo. Pero nag-enjoy ako, no. Lagi pa ako naakyat ng bundok, no. Pero minor lang. Mount Marami. Actually, kung nagbubundok ka, yung mismong Mount Marami, yung pinaka-assault ang tawag doon pagpaakyat na talaga. Yung assault, maiksi lang yon, no? Mga 45 minutes to 1 hour pag beginner ka. Ang problema, bago ka makarating doon sa part ng assault, 3 hours ka maglalakad ng akyat panaog. So parang minor climbs yung 3 oras. Yun ang nakakatuyo. Bago mo marating yung assault, wasak ka na. So pag inakyat mo yung pinaka Mount Marami, mainit yung bundok eh. Walang gaanong hangin. As in talagang humid. Mauubusan ka talaga ng pasensya sa init. Pero andun yung challenge. Pagbaba mo, madali lang yun eh. Ang pinakamahirap na part, pagbaba mo galing assault, pagbaba mo, yung 3 hours pabalik dun sa campsite o kaya sa jump off, yun ang pinakamahirap kasi pagod ka na nun, yung last 3 hours. Next month, may akyat kami ulit. Oo. Ano yata nila alay sa akin dahil birthday month ko next month. Ang celebration ko sa bundok. Sa mga gusto magpunta, akyat kay bundok. Ha? Pwede tayo magkita-kita lang doon kung gusto niyo. Hello po sa mga nababad trip sa akin ngayon. Ha? Celebration mo sa bundok? Yes! May iba naman. Hindi ako nag-celebrate ngayong taon to mag-celebrate ako. Sa bundok nga lang. Punta you? Punta na me there. Ngayon palang pinapauna ko na po sa inyo, I might be away on the I think on the 22nd of this month. Several days later, baka wala po ako, mga pangga, no? Ayaw ko nag-aabang kayo sa akin na wala po ako. I think it's going to be on the 21st. Wala po ako. Babalik po ako mga 2028 na. So I will go on a little sabbatical. Alam niyo ba yung sabbatical? Hindi. So walaan niyo na lang pala. I'm going to do a little bit of self-exile with someone. Chururut! Chururut! Kinurut! Kurut mo pa! Kinurut! Daming arte, yun ang pasasabi.